Amen. Ngayon, kung ang Holy Spirit nasa iyo talaga, you feel empowered. Alam mo 'yon? So, kaya nga yung punta nga sa last slide, 'di ba? Yung by the blood of Jesus, I am free from poverty. Ayan, no? 'Di ba? So may pagbabago talaga. Hindi pwedeng, alam mo 'yon, hindi ka pa rin nahi-heal pag Holy Spirit nasa iyo talaga. Mababago yung perspective mo sa buhay eh. So ako, na-experience ko nun, every time na makakarinig ako ng nagmumura, parang ang sakit sa tenga. Parang sumasabog yung ano mo, yung, basta parang ang sakit sa ulo. Ganon. Kasi, tapos yung desire mo, nag-iiba na rin. Yung gusto mong music, iba na. No? Yung gusto mong kaibigan, iba na. Yung gusto mong panoorin, iba na. Kasi dito ka tinutulak ng Holy Spirit, ito yung gawin mo. So unti-unti, kagaya nung na-discuss kanina, 'di ba, clouded yung ano mo eh, hindi clear, contaminated. So, dahil unti-unti kang nafe-feed sa Word of God, dapat talaga nagbabago. Amen. Dapat na-apply sa buhay natin. Kasi si Satan, kabisado yung Bible. Yung ibang religion, no, yung ibang Muslim na nakikipagdebate, kabisado ang Bible. Pero walang revelation sa Holy Spirit. Alam nila yung Bible, pero hindi sila nababago. Hindi nababago yung pag-unawa nila sa Diyos, yung paningin nila sa Diyos. Bakit? Kasi walang kilos ng Holy Spirit. Pwedeng alam mo yung Bible, pero walang changes na nangyayari sa buhay mo pag hindi ka sinamahan ng Holy Spirit. Amen. Kaya yung Holy Spirit, kung nasa atin talaga yung Holy Spirit, imposibleng hindi ka matransform. And kung nag-o-obey ka, ang sabi niya nga, pag sinabi ng Holy Spirit na nag-move siya sa east, sa west, in different direction, and minsan itutulak ka niya doon. So kailangan ready ka mag-obey sa kanya. Amen. So nabasa niyo yung day 21, yung life ni Oral Roberts. 'Di ba? Ang ganda lang ng life ni Oral Roberts kasi siguro makaka-relate kayo dito, no? Kahit yung mga nasa online natin. Sabi doon, si Oral Roberts daw nung una utal-utal, no? Utal-utal siya magsalita, tapos galing siya sa mahirap na buhay, 'di ba? Tapos nung gusto niyang i-start yung ministry niya, ang daming nagbabash. Ang daming critics. Tapos nagkasakit pa siya, muntikan pa mamatay. Nagkaroon ng TB. No? Tignan mo yung katabi mo. No? May TB ba yan? Sa bahay? No? Nagkaroon siya ng tuberculosis. So yung tuberculosis dati, walang gamot doon. 5 months siyang nakakonfine na muntikan na siyang mamatay, ang sabi sa story. Pero may dumating sa kanya, nag-pray, ang sabi sa kanya, gagaling ka. So in-apply niya yung blood of Jesus. Kaya ang sabi niya, by the blood of Jesus, 'di ba? I am free from sickness. So sabi niya pa, by the blood of Jesus, I am free from poverty. By the blood of Jesus, I am free from low esteem. And by the blood of Jesus, I am the owner of a new heart. By the blood of Jesus, I am free to release the power of God on earth. So yung nangyari sa kanya, hindi siya narinig sa mga sinasabi ng demonyo. Minsan kasi gagamit yung kaaway sa ibang tao eh. Minsan pamilya mo, kaibigan mo, sasabihin ka ng masasakit. Sino dito nasabihan na ng masasakit na salita? Ng kaibigan, ng pamilya, parang dinown ka. No? Lahat tayo medyo nakarinig ng ganun eh. Na parang binigyan ka ng limitasyon. Alam mo yung ginudge ka niya? Hindi, ito kasi yung hanggang dito ka lang eh. Ganito ka kasi, kabisado na kita. No, hindi mo kaya yan, ito yung ganito ka lang eh. So maraming masasakit na painful experience tayo. Pero nung nakilala natin si Jesus, yung Holy Spirit nasa atin na. Kaya dapat na-empower ka na hindi ka na matatakutin, no? Hindi ka na maalalahanin. 'Di ba? Kasi ang sabi dito, by the blood of Jesus. Ay, nasaan na nawala? Ayan, 'di ba? Kagaya nung nangyari kay Oral Roberts, no?
So, kinlaim niya yung sinasabi ni Jesus sa buhay niya, ng Holy Spirit sa buhay niya, na nag-i-stutter ka, utal-utal ka, hindi mo kaya. Pero ngayon, ang sabi, siya daw yung nakapagtayo siya ng isang ma-asenso at maunlad na university. Amen. Yung sinabi na hindi mo kayang gawin yan, no, mahirap lang kayo, ang dami niyang critics, tapos may sakit ka pa. Paano ka magsisimula ng university na sinasabi mo? Ng healing ministry na sinasabi mo? 'Di ba? So, ganyan yung estado mo sa buhay eh. Sabi, alam mo yung, hindi, mahirap lang tayo, anak, pangmayaman lang yung mga ganyan. So, ngayon, hindi na. 'Di ba? Kaya nga, ang title, Best Experience. Kung ito talaga yung best experience mo na born again ka, kasi nababago nga yung kaisipan mo eh. Dati wala kang pangarap sa buhay. Puro negative yung naiisip mo, no? Puro kabwisitan. 'Di ba? Kaya lang ngayon, bago ka nang nilalang eh. Kaya nga best experience eh, na-open yung eyes mo. Naalala ko tuloy yung napanood ko, yung color blind siya, ang paningin niya lang black and white. Tapos binigyan siya ng salamin, tapos naiyak siya kasi na-appreciate niya yung kulay, no? Yung tigyawat pala may pula, may dilaw-dilaw, hindi lang pala plain. Yung mga ganun, na-appreciate niya yung, imagine yung paningin nyo, black and white. No? Black and white, tapos biglang nagkaroon ka ng salamin na open yung eyes mo, na-appreciate mo yung ganda ng kulay. 'Di ba? Naabutan nyo ba yung black and white na TV? Hindi, no? Ngayon hindi na. Dati ang TV lang black and white. So hindi mo ma-appreciate yung kulay. No, imagine nanonood ka black and white, Avengers black and white. Tapos ano pa yung emoji na ano? Ano yung Inside Out. Pare-parehas yung kulay, hindi mo maalam kung sino yung hindi ko kasi napanood eh. Nakikita ko lang eh. 'Di ba may iba-ibang kulay 'yon? Tapos bawat kulay may certain emotion na kasama. No, imagine ganun yung pananaw mo sa paligid. No, tapos ngayon nabigyan ng kulay. So sa madaling sabi, no, tapos na tayo eh kasi kanina pa lang talaga tapos na yung lesson natin. No? Na pag ikaw na born again, hindi pwedeng hindi ka talaga magbabago. Hindi pwedeng hindi mo talikuran yung mga gusto mo mangyari kasi yung Holy Spirit nga nasa iyo eh. Araw-araw finifeed ka ng Word of God. Sabi doon, magse-cell group ka, tapos may daily reading, may devotion, may youth gig, may Sunday service. Pag hindi ka pa naman nabago noon, ewan ko na lang. 'Di ba? So ibig sabihin, yung Holy Spirit nire-resist mo. May ibang spirit na nasa iyo. Kasi ang sabi sa day 20, the Spirit gives birth to spirit. Pag nag-entertain ka ng spirit of sin, nanganganak yan. In-entertain mo, o kaya yung spirit of sin, tinago mo, hindi mo give up, nanganganak yan. No? Yung isang spirit na yon, kaya kung meron ka man, halimbawa yung hatred sa puso mo, sin yun, di ba? Or inggit, or galit. Meron ka sa puso mo. Every time na may mai-encounter ka na ganong sitwasyon, ang bilis mo magalit, ang bilis mo mapuno. Bakit? Kasi meron kang spirit of sin sa puso mo. Hindi mo ma-let go. 'Di ba? So ganun yung nangyayari, kaya kahit wala naman siyang kasalanan or hindi naman ganun yung sitwasyon, ang bilis mo ma-trigger pag ganun yung nangyayari. Bakit? Meron kang spirit of sin. And ganun din sa ibang bagay. Ang bilis mo mainggit. Bakit? Kasi meron kang spirit of insecurity sa buhay mo. No? So kailangan i-apply mo daw, sabi sa reading natin, one of our reading, i-apply mo yung blood of Jesus daily sa buhay natin. And powerful yan. Ano, wala ulit. Kung i-declare natin, paki-stay lang doon. Yan. Paki-stay lang dyan, kuya. Dapat, alam mo na yung purpose mo sa buhay. So, unti-unti, nasagot mo yung 5 question. 'Di ba? Kasi nga, ang greatest tragedy in life daw is hindi death, kung hindi nabubuhay ka ng walang purpose. No? Kaya nung nabuksan yung Holy Spirit, hindi pala ganyan ang pangarap ko. Sabi ng Holy Spirit, dito daw ako pumunta eh. So nabuhay, no? Ito yung tinulak sa iyo eh ng Holy Spirit. 'Di ba? Kasi nga yung Holy Spirit parang hangin, hindi mo alam kung saan ka dadaling direction.
Kaya dapat, yung obedience mo nandun din. No? Yung trust mo nandun din. Yung faith mo nandun. No? Kaya meron ka rin dapat discernment. So alam mo kung galing sa Holy Spirit yan. Kasi again, Spirit gives birth to the Spirit. At ang sabi doon, di ba? Ang Holy Spirit, naselyuhan ka na. Dapat, ibig sabihin, may selyo, na-identified ka, na born again ka, na Christian ka. Hindi yung sasabihin, Christian ba talaga yan? Bakit kaya ganyan? No? Baka wala pa sa'yo yung Holy Spirit, kaya naguguluhan sila. Bakit ganun? Bakit ganyan? No? Kaya ang sabi dito, dapat nasa-sanctify tayo konti-konti. Hindi. At least kahit papano may pagbabago. No? Parang yung baka. Alam mo yung baka? Pag may baka dyan, di ba? Tapos may tatak. Dalawa yung baka. Alam mo kung sino yung kay Kuya Ian. Alam mo yung kung sino sa isa. Bakit? May seal eh. Di ba? So tayo na-identified. Christian kaya to. Na-experience nyo na yon, no? Halimbawa yung napanood namin sa It's Showtime. Sabi namin, siguro Kristiyano to, me. Yung isang contestant nung kahapon. Yun, especially for you. Kasi kumakain kami, kasabay si Papa eh. Yun pinapanood niya. So, sabi ko, may Kristiyano to. Na-identified eh. No? Na-identified. Kasi yung mga wisdom na lumalabas sa bibig niya, iba eh. 'Di ba? Iba. Una, hindi niya pa binabanggit yung Lord eh. Pero binanggit niya about love eh. Kasi po, love is patient. 'Di ba? Love is kind. It does not envy. It does not boast. Does not keep record of wrong. So, sabi ko, may Christian to talaga. Iba yung perspective niya eh. Tapos bandang huli, yung sinabi niya na, sana isik mo yung Lord sa buhay mo. No? So, na-identify at ma-identify ka talaga pag nasa iyo yung Holy Spirit. Kasi nga, Spirit gives birth to the Spirit. Amen? So, tignan mo yung katabi mo. Na-identified ba yan? No? Palagay mo anong Spirit yung meron dyan. Amen? Siyempre, Spirit ni Lord, di ba? Amen ba? Yung mga nasa team online natin. Ayan. Amen. Tapos na tayo, pinapahaba ko na. No? Kasi nga malinaw naman sa atin yung born again. Born again experience natin. 'Di ba? Pag na born again ka, 'di ba? Alam mo dapat yung ibig sabihin, yung importansya ng experience. Tapos alam mo yung benefit na meron ka. No? Yung benefit na meron ka ito. So every time na nadi-discourage ka, yung self-esteem mo bumababa, i-apply mo yung blood of Jesus. By the blood of Jesus, I am free from my low self-esteem. Diba? Pag nawawala yung confidence mo. Amen? Kagaya nung nangyari ulit kay Oral Roberts kanina. Halimbawa, ayan, may sickness ka. May sakit ka, i-apply mo. Tuwing umiinom po kami ng gamot, halimbawa, masama pakiramdam ko. So, lagi kong sinasabi na, ayan, I apply the blood of Jesus in this medicine. Na pag ininom ko to, ito yung dugo ni Kristo na magpapagaling sa akin. No? So, eto rin. No, kada aalis ako, 'di ba? Ina-apply natin 'yan yung walk in purpose of God, na may purpose ako, na may power ako, na every time na magsasalita ako, kasi every time na magsasalita ako dito, parang kinakabahan ako lagi eh. No? Na kaya ang sabi ko, Lord, release by the blood of Jesus, I have the power to release the God power dito sa mundo na sa ano na to, na ito yung pin-prepare na message, ito lang yung kaya kong i-deliver. Ikaw na bahala kung paano ko i-deliver to. Kaya madalas, yung kalahati ng pin-prepare ko, hindi ko na prepare, nasabi, iba yung nasasabi. No? Madalas, ganun yung nangyayari. So, i-apply na, tandaan natin to. Hindi lang yung na-born again ako, pero may benefits yun. Kaya sa school, no, pag nawawalan ka ng confidence, may report ka, may interview ka sa trabaho, may kakausapin kang kliyente, or feeling mo ang taas na tao nito, hindi ko ka-level to. Hindi, di ba? Alam mo dapat yung identity mo, alam mo kung sino ka, alam mo yung purpose mo. Apply the blood of Jesus sa ating buhay. Amen? So tandaan natin to. Ikaw naghihirap ka, pero hindi habang buhay mahirap ka. Totoo siguro na nandyan ka, pero hindi yan yung final destination mo.
No? Apply the blood of Jesus. No, naniniwala ako, Lord, I am free from poverty. Kaya lahat ng gagawin ko, I apply the blood of Jesus. Yung pag-aaralan ko tuwing mag-e-exam ako, Lord, itong tinta na to, kulay itim, pero magiging pula kasi I apply the blood of Jesus sa tinta ng ballpen na to. Nag-review ako, ginawa ko yung part ko, Panginoon, ikaw na po yung bahala. Every time na magpipirma ka ng kontrata, gagawa ka ng business deal, no? Apply the blood of Jesus. Amen. Dapat alam mo yung power, yung authority, yung benefits ng pagiging Christian. Amen. So yun po yung aim ng discussion na to. Alam mo yung born again ka, na may bagbabago, alam mo yung benefits, and lastly, nare-recognize ka ng tao na nabago ka ng nilalang. The old has gone, the new has come. Amen. Pwede bang sabay-sabay natin banggitin yung 5:17 ba yun? 2 Corinthians, 'di ba? I am a new creation. Yan, bago po tayo magtapos, bago tayo pumunta sa ating create part. Ayan, mga 3 minutes pa po, wait lang. Yan. Therefore, yan, sabay-sabay po natin basahin. Amen. And 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. Palakpakan naman po natin sa Lord. No? So ako na naman yung nasa inyong harapan. Dadako na po tayo sa create part dahil po oras na, siguro ipapatake home ko na lang po. Amen. So wala na po akong maraming sasabihin kasi alam ko busog na po tayo sa salita ng Diyos. So explain ko na lang po no, yung activity po natin. Dami daw. Amen. So may mga verses po dyan, di ba? May mga verses po dyan, iba-iba po yung mga categories. Dapat ilagyan. So, hahanapin natin yung mga laman ng mga verses na yan, tapos ilalagay po natin kung cleanses us, sanctifies, revives, or give us the power to overcome the evil one. For example, di mo nalagay. Mag-example po ako ng dalawa. Sige, mga 5 minutes pa po. So, may dalawa akong example. Basahin ko na lang kaya. So, example po in John 17:17. So, isulat na po natin ito para mabawasan na yung hahanapin natin. So, in John 17:17, sabi po, sanctify them with your truth. Ano pong ibig sabihin ng sanctify? Ibig sabihin, set apart na po tayo. Set apart them with the truth. Your word is a truth, no? So, saan po yun? Siyempre, sa sanctifies us. And, last example po, in John 15:3, nasaan na yun? 15:3, sabi po, you are already clean because of the word I have spoken to you. So, malinaw na po yun, dun po sa, cleanses up. Amen? So, meron po tanong. So, sa mga online po, siguro bibigay ko na lang po yung instruction mamaya, at saka yung mga verses. Amen po. May tanong po? Oo, sa notebook.
sa notebook, tapos i-picturean na lang, tapos send sa akin po, sa create part. So, i-ano nyo siya, no? Lalagay nyo sa cleanse, sanctifies, revives, and give us the power of the Holy Spirit. Amen? So, wala na po tanong. Amen? So, kung wala na po, tayo po ay tatayo sa ating huling panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. We continue to praise you. We continue to glorify, Panginoon, your name. We continue to adore you. Hallelujah. Patuloy po namin itinataas ang lahat-lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong Santong Espiritu na kumilos, na tunay na kumilos, Panginoon, sa mga oras na to. Salamat po, Lord God, sa mga salita mong binigay sa amin, Panginoon. Hallelujah. We know and we declare, Panginoon, na nagkaroon po ng rema at nagkaroon ng revelation, Panginoon, ng bawat salitang binaba mo, Panginoon, sa mga anak mo ngayong oras na to, Panginoon. And thank you, Lord, through the cross of Calvary and through your Son, Panginoon. Hallelujah, na naging dahilan, Panginoon, kung bakit kami nalinis, kung bakit kami na-sanctify, kung bakit kami na-revive, and kung bakit po kami, hallelujah, bakit po namin na-overcome yung evilness, Panginoon, sa sarili po namin, the strongholds, Panginoon, yung mga pangit na ugali po namin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil dati kami, hallelujah, kami mga dating basahan, dati kaming marurume, but through your blood, Panginoon, hallelujah, nilinis mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa anak mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God, na nag-alay ng kanyang buhay for us, Panginoon. And Lord God, we declare the blood of Jesus ang aming mga buhay. Hallelujah, by the blood of Jesus, we are redeemed, we are restored, and we are renewed by the blood of Jesus, Panginoon. We are sanctified, we are justified by the blood of Jesus, Panginoon. We overcome evil by the blood of Jesus, Panginoon. Lord God, we overcome darkness, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord God. Hallelujah, ikaw po ang patuloy na kumilos. Ikaw po ang patuloy na kumasama sa amin, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi. Hallelujah, kaingatan mo po kami. May your travel mercy be upon us. Sa lukuban mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat, Lord God. Sa iyo po namin tinataas lahat ng matatamis, lahat ng mataas na pagpuri, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. And amen. Ayan, maupo po muna tayo sandali. So, dyan po nagtatapos ang ating week 3 training sa live class, batch 1/9. Sa online po, nandito pa rin si Kuya Ivan, si Sister Roxanne from Taiwan, si Kuya Steven at si Sis Fen from Kabgaben. So, ay, na-record naman po sa mga mahina raw kanina, pasensya na po dahil unstable po ang ating internet. So, on and off po siya kaya medyo mahina. So, nakuha naman po natin ang mga pa-activity ng ating Connect at